Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo Kapitulo 38, versikulo 1 hanggang 7. Panalangin ng taong nagdaranas ng hirap. Ito po ang sulat. Yahweh, huwag mo po akong kagalitan. Kung galit ka may, huwag pong parusahan. Ang iyong palaso tumama sa akin, at iyong mga kamay hinampas sa akin. Ako'y nilagnat dahil sa iyong galit. Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinamida, rami ay para ng baha. Mabigat na lupa itong aking dala. Malabis ang paglalaan itong aking sugat. Dahil ginawa ko ang hindi nararapat. Wasak at kuba na ang aking katawan. Sa buong maghapoy, puspos ng kalungkutan. Dumapong lagnat ko'y apoy na sa init, lumulubhang lalo ng taglay kong sakit. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nasa 38 kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit sa talata 8 hanggang 10. Ito po anak saad. Ako'y nanghihina at nanlulupaypay, puso'y dumaraing sa sakit na taglay. O Yahuwah, hangad ko'y iyong nababatid, ang mga daing ko'y iyong dinirinig. Ang aking puso ay umblis ang tibok, ang taglay kong lakas pumapanaw na halos, ningning na mata ko'y pawa nang nauubos. Ito po anak saad sa banal na kasulatan, ang papuri po at pasasalamat ay lagi sa Ama lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo, chapter 38, verses 11 to 16. Dahil sa aking karamdaman, ako'y iniiwasan ng aking mga kaibigan, kasamahan at maging ng aking mga kamag-anak. Ang mga tao na gustong pumatay sa akin ay naglalagay ng bitag upang ako'y hulihin. Ang mga gustong manakit sa akin ay nag-uusap na ako'y ipahamak. Buong araw silang nagpaplano ng kataksilan. Ngunit para akong pipi at bingi na hindi nakakarinig at hindi nakakapagsalita. Nagbibingi-bingihan ako at hindi sumasagot sa kanila, sapagkat naghihintay pa rin ako sa inyo, Panginoon. Batid kong sasagutin niyo ako, Panginoon kong Diyos. Kaya't hinihiling ko sa inyo, huwag niyong hayaang matuwa ang aking mga kaaway o kaya'y malaki sila kapag ako'y natumba. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 38, verses 17 to 19. Sa pakiramdam ko, ako'y nabubuwal, maapdit makirot ang aking katawan. Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aking gumugulo. Mga kaaway ko'y malakas, masigla, wala mang dahilay, namumuhi sila. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. No? At tayo po muli ay narito, no? Isang biyaya na mula sa Panginoon na tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na tayo makapagbasa ng Biblia na pangunahing pagkain nating sa ating spiritual, sapagkat ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi ganoon din sa mga salitang namumutawi sa Panginoon. So dito po sabi sa Psalms chapter 38 verse 20 to 22, ang mga gumaganti na masama sa mabuti ay aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagsisikap na gumawa ng mabuti. Huwag mo akong pabayaan, O Panginoon, Diyos ko, huwag kang lumayo sa akin. Nagmamadali kang tumulong sa akin, O Panginoon, aking kaligtasan. Magmadali kang tumulong sa akin, O Panginoon, aking kaligtasan. So dito po natin makikita na may mga panahon po talaga yung paggawa mo ng mabuti ay nasusuklian po ito ng masama. At dito nakita nga po natin sa buhay ni David na sa kabila ng gumagawa siya ng mabuti ay naranasan din po niya na masuklian ng masama. So dito makikita natin na talagang si David ay nagpapahayag po ng sakit, kumbaga yung naramdaman niya sa kanyang puso, na sa kabila ng gumawa siya ng mabuti
ay sinuklian silang masama. So dito makikita po natin at isang paalala, no, na ang pagiging matuwid po ay hindi laging tatanggap ng papuri sa tao. Ngunit huwag po tayong manawa sa paggawa ng mabuti sapagkat ito po ay nakikita ng ating Diyos. No? Dito makita po natin na talagang ipinapakita din dito sa ating binasa, no, na huwag maghiganti, no. Sa halip na gumanti ay tumawag po si Haring David sa Panginoon, no. So ipinapakita po dito na yung lakas ng isang mananampalataya ay ito po ay nakabase, no, doon sa, kumbaga, alam niya na yung lakas ay tanging sa Panginoon lamang, no, at hindi ito galing sa kanyang sariling kakayahan. So napakainam, no, na hindi mo kailangan maghiganti sapagkat ang paglapit mo sa Panginoon at paghingi ng tulong dito sa Panginoon, na kapag ang Panginoon yung naghiganti, ito po'y ganap, no, at ganap na tama, no, yung gagawin niyang hatol, no. So dito makikita din po natin na yung presensya ng Diyos, no, sa ating buhay, ito po yung pinaka magandang aspeto, no, na sabi ni David yan, no, huwag mo akong pabayaan, huwag kang lumayo sa akin. So dito pinapakita lang na yung tulong, no, ng Panginoon kay David ay kumbaga yung nais ni David, no, sa Panginoon ay yung kanyang presensya, yung presensya ng Panginoon, no, sapagkat alam niya na kapag kasama niya yung Diyos, no, yung kapayapaan ay kanyang matatamo kahit andyan po yung mga kaaway. So dito talagang pinapakita din dito sa ating binasa, no, yung sinabi ni David na ang Panginoon ang aking kaligtasan. So dito po ipinapaalala nito na yung tunay na pag-asa ay hindi po ito mula sa tao, no, kundi sa Diyos na handang dumamay at kumilos sa tamang panahon. So dito po natin makikita na napakarami po nating natutunan, no, para sa chapter na ito, no, sa Psalms 38 na yung psalmist, no, na si Haring David, no, sa halip na gumanti siya, humingi siya ng tulong sa Panginoon, humingi siya ng saklolo sapagkat alam niya na ang Panginoon ang lamang ang makakapagbigay sa kanya ng tamang kaligtasan. So muli po, purihin ang Panginoon at tayo po ay magpatuloy sa pagbabasa ng Biblia sa bawat araw na pangunahing pananggalang natin sapagkat tunay nga po yung salita ng Panginoon, no, stands firm in the heavens. So purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.